Nasa guest room si Tamara. Ito ang huling kwartong tinatapos nila. Bigla namang nagring ang cellphone mula sa bulsa niya kaya kinuha niya agad at sinagot. Yes, Rika? Nothing, gusto ko lang mangamusta. Talaga lang ha? Sarkastiko niyang sabi pero nakangiti siya. Well, if you're gonna ask me kung narating ko na ang ikapitong langit, not yet. Purgatorio pa lang nararating ko. Bye mga chismosang best friend. I'm too busy, you know. Sabay patay sa cellphone niya. Napangiti at napailing na lang siya. Narinig pa kasi niya ang pagtawa ni Rika. Hindi rin siya nakasama kay Jan kahapon dahil nga busy talaga siya. Dahil si Aiken sa halip na bukas ang alis naging ngayon. Ma'am Tamara. Lumingon si Tamara mula sa likod niya. Bakit po na Marta? Si Ma'am Martina nandyan. Sagot ng matanda. Pero wala po si Jan baka si Jan ang pinunta niya. Hindi, ikaw daw ang sadya. Sige po, asan po siya? Lumabas siya ng kwarto. Nasa salas po. Ano kaya kailangan niya? Nakita niya agad si Martina na nakaupo sa sala, nakataliko dito. Lumapit siya dito at tumayo naman agad dito pagkakita sa kanya. Hi Tamara, bati nito sa kanya. Hi, ngumiti siya ng alanganin. Hindi talaga siya komportable. Wala si Jan dito simula niya. Ikaw ang pinunta ko, hindi si Jan. Nakatitig ito sa kanya. Ano kailangan mo sa akin? Alam mo naman siguro ang relasyon ko kay Jan, diba? Yeah, an ex-girlfriend. Tumaas ang kilay nito sa sinabi niya. I'm still his girlfriend, Tamara. Napahigit ng hininga si Tamara sa pahayag nito, pero sinalubong niya ang titig nito. Hindi, Jan told me na wala na kayo. Ganong klase ba siyang lalaki? Two-timer? Hindi siya ganon. He loves me. Very soon we'll get married. Naudlot lang ang engagement namin dahil sa'yo. Nakayom ni Tamara ang palad niya. Pakiramdam niya ang bilis-bilis ng pintig ng puso niya sa nararamdaman niyang inis para kay Martina. Dahil hindi niya mag-gets ang gustong sabihin nito. Naguguluhan ka ba sa sinasabi ko? Ngumiti ito sa kanya. Okay, I'll make it clear. Alam ko ang relasyon niyo ni John. He had asked me to understand this. Then I did. Pero hindi ko na kaya, Tamara. That's why I'm here. Deklara nito. Pero ngumisi lang si Tamara sa deklarasyon nito. Wow, ang gulo pa rin. First, bakit niya gagawin yun? Second, bakit ka papayag? Yung second question mo munang sasagutin ko. Because I love him, kaya ako pumapayag. And to answer your first question, he does what he does because of the benefit that he can get from you. Which is? Martina, pwede ba diretsuhin mo na ako? Naiinis na talaga siya pero nagtitimpi lang siya. Sinong daddy ng anak mo? Tanong ni Martina. Mas lalo siyang naguluhan sa tanong nito dahil ang layo na sa pinag-uusapan ng tanong nito. Hindi mo alam? Kasi ako alam ko. Dagdag nito. Manghuhula ka ba? Double wow. Buti ka pa alam mo. Ako kasi kahit anino ng tati ng anak ko. Never ko nakita. Punong-puno ng sarcasm ang tinig niya. Ngumiti si Martina at lumambot ang mukha nito. Mahirap paniwalaan pero totoo. I know the father of your child. Okay, anong kanak ng tati ng anak ko sa pinag-uusapan natin? Naawa ko sa iyo, Tamara, dahil sa ginagawa ni John sa'yo. Nandito ako para tulungan ka. Gusto niya lang kunin ang loob mo dahil sa anak mo. Naningkit ang mata niya sa sinabi nito. Si John, he's the father of your child. Napa-chin up siya ng husto sa sinabi nito. Pero gusto niyang matawa bigla dahil sa tingin niya grabe ang sapak nito sa ulo para gumawa ng imposibleng kwento. Mahilig ka ba sa teleserye? Saan mo yan napanood? Mukhang magandang kwento yan Believe me or not. Totoo ang sinasabi ko. Si John ang lalaking nakatabi mo 4 years ago. Medyo tumigas ang mukha ni Tamara sa narinig mula dito. Paano nito nalaman? Yun ang tanong niya sa sarili niya. How did I know? Simple. Because John told me. Pero hindi niya sinabi sa akin kung paano niya nalaman. Sabi uli nito na parang nahuhulaan ang nasa isip niya. Simple, but I told him, I have no time for this nonsense. Sabay tayo ni Tamara. Wait! Pigil nito sa kanya. Tumayo din ito mula sa pagkakaupo. Listen, Tamara. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Pero sinabi ko na sa iyo ang totoo. Tomorrow, lalabas ang DNA result. Once na makuha niya yon, he will take your son away from you. Even Tita Ami knows it. Seryosong pahayag nito. Kung totoong sinasabi mo, bakit mo sinasabi sa akin ngayon to? Dahil gusto ko, akin lang si John. Gusto ko nagagawa kami ng sarili naming pamilya.
Pero kung gusto mo talagang ipaubaya ang anak mo kay Jan, okay. Don't worry. I will be a good mother to your son. Sabay alis nito. Pero muli itong huminto at humarap sa kanya. One more thing. Kung mahal mo ang anak mo, it's better for you to leave now. Don't you dare to let him know about it. Pag nalaman niyang alam mo na ang lahat, I'm sorry, Tamara. You'll lose your son. Sabay alis nito at tumuloy sa labas. Tumuloy ito sa sasakyan niya at agad na sumakay. Brilliant, Martina. Hindi ka mamaniwala sa akin, siguradong kamumuhian mo si Jan pag siya nang nagtapat sa'yo. I hope makita mo ang iniwan kong magazine para sa'yo, Tamara. Ngumiti si Martina ng malademunyit ang ngiti. Narinig nito ang lahat ng usapan ni Jan at Madam Mami. Binayaran din niya ang mga interview sa kanya sa bar. At pinakausapan na maglabas agad ang isang kopya ng magazine ng mga kasinungalingang article tungkol sa kanila ni Jan. Jan is only mine. Kahit ang manira ng buhay, kaya kong gawin para sa kanya. Matapang na ekspresyon ng sumilay sa mukha nito. Tsaka nito pinaandar ang sasakyan. Baliw siya. Akala niya maniniwala ako sa kanya. Nakakainis. Nakahiga si Tamara sa kwarto nila. Hindi siya naniniwala kay Martina kasi imposible yun para sa kanya. Ay, bakit ba ako nababatter sa pinagsasabi ng babaeng yun? Hindi yun totoo, Tamara. Hindi ka magagawa lokohin ni Jan. Mahal ka niya, mahal ka niya. Kung siyang lalaking yun, sana sinabi niya noon pa. Hindi yun totoo. Babaeng yun talaga. I would wish na si Jan ang tatay ni Yam, pero kung totoo man ang sinabi ni Martina na hindi ako mahal ni Jan, at gusto lang nito makuha ang anak ko, ibang usapan na yun. Magkakamatayan kami. Loko ka, Tamara. Papatuloy mo talaga sinabi ng babaeng yun. Yam! Daddy! Masiglang hiyaw ni Yam, sabay takbo kay Jan at binuhat naman ito ni Jan. Where's Mommy? Nasa sa taas po, Sir Jan. Tulog. Si Yaya ang sumagot na kakalapit lang sa kanila. Tulog? Ang aga pa. Kumain na ba kayo? Tapos na po pero si Ma'am Tams hindi pa. Kaninang hapon pa po yun nakakulong sa kwarto pagkatapos ng trabaho. Tapos ayun, nakatulog. Yam, dito ka muna. Pupuntahan ko lang si Mami Nag-opo naman ang bata at ibinaba niya ito. Ikaw muna ang bahala kay Yam, Yaya. Sabay alis ni Jan. Patakbong umakyat si Jan sa hagdan at agad nagpunta sa kwarto ni Tamara. Binuksan niya ang pinto. Tulog nga si Tamara. Pumasok at sinara niya uli ang pinto. Lumapit siya sa kama at umupo ng paskwat sa gilid nito, kung saan nakaharap si Tamara. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang mahimbing na natutulog na kasintahan. Hinaplos niya ang ulo nito at dinampian ng halik sa labi. Unti-unti naman nagmulat ng mata si Tamara at mukha ni Jan ang nabungaran nito. Jan, ganun mo ba ako na-miss? Yeah, sagot ni Tamara. Kumalas ito ng yakap at agad na hinawakan ang magkabilang pisnga ni Jan at walang sabi-sabing hinalikan siya nito. Agad naman nagumanti ng halik si Jan at medyo napangiti dahil ngayon lang siya hinalikan ni Tamara ng ganitong halik na ito mismo ang nagsimula. Tumigil sa paghalik si Tamara na natiling nakahawak sa pisngi ni Jan. Ang sarap naman ng salubong mo sa akin. Hugs and kisses. Nakangiting sabi ni Jan. I love you, Jan. Mahal na mahal kita. Mahal mo rin ba ako? Mahal mo ako, di ba? Seryoso ang mukha ni Tamara, ngumiti si Jan. Of course, I love you. Why are you asking me like that all of a sudden? Hindi sumagot si Tamara, yumakap lang uli siya kay Jan. Mahigpit na mahigpit. Sarap mong yumakap Ano bang nangyayari sa'yo? Gusto mang tanungin ni Tamara si Jan, hindi niya magawa. Natatakot siya kahit sabihin niya sa sarili niyang hindi totoong sinasabi ni Martina. Halika, kain ka muna. Hindi ka pa daw kumakain Tara, sabay tayong kumain. Bakit pala hindi ka pa kumakain? Ang aga mo natulog. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi, namiss lang kita. Nang matapos silang kumain, bumalik sila sa kwarto na kasama si Yam. Pagpasok pa lang ni Yam, agad na sumampa sa kama at umupo naman sila sa sofa. Inakbayan siya ni Jan at siya naman ang yumakap sa bewang nito. Jan? Okay lang ba sa'yo kung may anak ako? Hindi ba yung nakakahiya sa pamilya mo? Of course not. Mommy likes Yam very much. Hinalikan siya ni Jan sa ulo. Maliligo muna ako. Sabay tayo? Napangiti si Tamara at kumalas ng pagkakayakap sa sinabi ni Jan. Sige na, ligo ka na muna. May ayusin muna ako sa kwarto. Tumayo si Jan at Tamara. Hinapit nito ang bewang niya habang ang kamay niya ay nakahawak naman sa dibdib ni Jan. Sabihan mo na ako maligo. Ngumiti si Tamara at inalis ang pagkakabotones ng polo nito, isa-isa.
Napangiti naman si Jan sa ginagawa nito. Biglang hinila ni Tamara ang polo niya na nakatakin at inalis ang tuluyan sabay tapon sa kama. Tumingin siya kay Jan. Hinawakan niya ang kabilang pisngi nito at dahan-dahang nilapit ang mukha sa mukha nito at hinagka nito sa labi. Agad naman sanang susunggaban ng halik ni Jan pero mabilis niyang nalayo ang labi niya. Kaya medyo natawa siya dahil parang gutom na ito na naghahabol sa labi niya. Ligo na! Sabay bitiw sa dibdib nito at tatalikod na sana siya nang bigla siyang hatakin ni Jan pabalik. What are you doing? What am I doing? You're naughty, ha? Are you teasing me? I know I'm a tease, but I'm not teasing you, Mr. Miller. Ikaw na nga nagsabi that I'm naive. Ngumiti si Jan sabay siil ng halik sa kanya, pero agad siyang umiwas. Jan, bawal lang mga ganito sa harap ng bata, ha? See, he's watching us. Yeah, just close your eyes. Pasaway ka, maligo ka na nga. Oh, ang lakas mo ah. Lumingon ulit si Tamara kay Jan na kasalukuyang binubuksan ng pinto. Ano nga lakas? Ang lakas mo mambitin. Natawa ng malakas si Tamara. Mamaya ka sa akin. Yam, ang naughty ni Mami. Dito ka muna ha, ligo lang si Daddy. Nag-opo lang si Yam. Nagtanggal siya ng saplot tsaka binuksan ng shower. Tinukod niya ang isang kamay sa dingding at yumuko. Napapangiti siya nang maalala ang ginawa ni Tamara. Tamara. Tumingala siya at hinilamos ang palad sa mukha niya. Si Tamara lang ang nagparamdam sa kanya na kakaibang pakiramdam. Tinapos niya ang pagligo niya at nagtapis na towel at lumabas ng banyo. Nakatulog na ang anak ko. Napangiti si Jan. Nagpunta siya ng closet at kumuha ng pamalit. Binuksan niya ang isang drawer at may nakita siyang isang maliit at itim na ring box. Kinuha niya ito at tiningnan. Oh, andito pala to. Isang horseshoe ring at ang kapares na hikaw ni Tamara na nakuha niya noon. Kinuha niya ang singsing at sinuot. Kinuha din niya ang hikaw. Bukas lalabas ang result ng DNA. Sasabihin ko na ang lahat sa kanya. Sinilig niya uli ang hikaw at sinara ang drawer. Ma'am Tams, di ba si Sergeant to tsaka yung girlfriend niya? Sabi ng yaya sa kanya, tinabot sa kanyang isang magazine. Binitawan niyang hinahalo niyang gatas at agad niyang kinuha ang magazine at tiningnan. Si Jan at Martina na naghahalikan at ayon sa petsa na nakalagay, 2 days ago lang yun. Nakalagay din ang nalalapit nitong pagpapakasal. Binigay niya uli ang magazine sa yaya. Ibang klase man to si Sir. Di ba boyfriend mo na siya, Ma'am Tams? Hindi yan totoo, yaya. Sa bagay, baka Photoshop lang to. Ang galing nang gumawa. Parang totoong naghahalikan talaga. Gawin ko kaya to tapos kahalikan ko artista. O kaya ako yung niraromansa ni Christian Grey. Sa 50 Shades? Ay, bongga yun. Ewan ko sa'yo, yaya. Puro kakalukuhan. Napangiti naman siya sa pinagsasabi nito. Iniwan niya ang yaya at lumabas ng kitchen na dala-dala ang isang baso ng gatas para kay Yam. Umakyat siya at natagpuan sa kwarto si Jan. Pinihit niya ang pinto at tinulak pa bukas. Nakita niya si Yam na nakahiga. Tulog na to. Tumingin siya kay Jan. Para siyang binubuhusan ng malamig na tubig nang makita niya to. Natuon ng husto ang mata niya sa likod ng balikat nito. Sa tattoo nito. Halos nanginginig ang katawan niya at hindi niya namalaya na nabitawan na niya ang baso ng gatas na hawak niya. Agad na lumingon si Jan kay Tamara. Tams, lumapit ito sa kanya. Taranta siyang umupo at pinulot ang bubog. Umupo din si Jan sa harap niya. Wag na yan, iuutos ko na lang yan. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Ayan na, sugat ka na. Hinawakan ni Jan ang kamay niyang nabubog. Hindi man lang siya nakakaramdam ng sakit. Halos mapamaang si Tamara at manginig lalo ang kamay niya nang makita ang singsing ni Jan. Agad niyang binawi ang kamay niya at wala sabi-sabing tumakbo palayo. Agad siyang pumasok ng kwarto at mabilis na pumasok ng bathroom. Sinara niya ang pinto at napaupo siya sa likod ng pinto. Halos tulala pa rin siya at tumulo agad ang mga luha niya. Impossible. It can't be. Baka nagkakamali lang ako. Ayaw niyang paniwalaan ang mga nangyayari kahit na sumasampal na sa kanyang katotohanan. Bigla naman niyang naalala ang mga usapan nila ni Jan. Ang mga tanong nito tungkol sa anak niya. Ang mga what if na tanong nito. Doon, hindi na niya napigilan ng sarili. Tuloy-tuloy nang tumulo ang luha niya. Mga impit na hikbi ang kumawala mula sa kanya. Bakit ang tanga ko? Bakit ko naisip na mamahalin niya ako ng ganun kabilis? Binayo niya ng binayo ang dibdib niya sa sobrang bigat ng pakaramdam niya. Parang naninikip ang dibdib niya. Hindi niya matanggap na may makakaloko sa kanya ng ganito.
Si Jan lang ang minahal niya ng lubos-lubos. Binigay niya agad ang buong puso niya, buong tiwala niya dito sa maiksing panahon. Pero ito lang pala mapapala niya. How could you do this to me, Jan? How could you? I hate you. I hate you. Hindi mo makukuha si Yam. Hindi. Paulit-ulit niya sa pagitan ng iyak niya. Tams, narinig niya kumatok at tinawag siya ni Jan. Tinakpan niya ang bibig niya ng sariling palad para hindi makagawa ng ingay. Agad siyang tumayo at binuksan ng shower. Hindi na naman kumatok pa si Jan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa banyo. Ngayon nakahiga siya at nakapikit lang. Hindi pa rin niya nakakaharap si Jan. Hindi pa rin niya mapaniwalaan ang mga nangyayari. Parang hindi totoo ang lahat. Hindi pa rin niya masagot ang mga tanong sa utak niya. Biglang may kumatok sa pinto pero hindi siya dumilat. Ang yaya ang tumayo na nanonood ng TV. Binuksan niya ang pinto. Sir Jan, si Tams, tulog na po. Tulog na agad? Pumasok si Jan at nakita na niyang tulog ito katabi ni Yam. Lumapit si Jan at umupo sa gilid ng kama. Bumalik naman ang yaya sa panonood ng TV. Bakit ang aga mo natulog? Hinaplos niya ang buhok ni Tamara. Yumukod siya at dinampian ng halik si Tamara. Agad namang tumagilid si Tamara ng higa at halos isubsob niya ang mukha sa unan. Pinagtagis niya ang mga ngipin niya para pigilan ang luhang pilit na kumakawala sa mata niya. Nakuyom na lang niya ang palad niya. Gusto niyang sigawan at pagsasampalin si Jan pero hindi niya magawa. Naramdaman din niyang hinalikan nito si Yam bago tumayo at lumabas. Ano nga kaya ang totoong nararamdaman at plano ni Jan para kay Yam at Tamara? Totoo nga kaya ang sinasabi ni Martina o gumagawa lang to ng kwento para masira sila?